Ito ang sabi ni Senator Trillanes sa issue na ito. Ano ito no? 8 years pa ito nangyayari. Tapos, he was the PNP chief. Si Bato. Nung nangyayari ito. Tungkol to kay Bato, Hindi ba common sense mo na lang yan na dapat doon ka nag-imbestiga nung pulis ka? Kaso nga, since mastermind ka rin nun, kaya nangyayari. Mastermind Bato! Oh my goodness. Kaya hindi nyo nga inimbestigahan. Tapos here you are, common itong Quadcom hearings, and I give full credit dito sa Quadcom hearings. Hindi, maganda talaga ang Quadcom, totoo lang. Maganda ang nangyayari sa Quadcom. Pero bias Maganda talaga. Magaling sila paano nila matumbok yung katotohanan. Ito na nung na-zero in na sila, kumbaga nagpo-close in na Yung dragnet, may ipit na sila. Saka siya ngayon papasok to put an obstacle dito sa truth finding na ginagawa ng Quadcom. It is similar to what they did. Remember dun sa Davao nung malapit ng makuha itong si Kibuloy, biglang nag-conduct ng hearing doon sa Davao. Totoo. Nahalata rin pala ni Trillanes na kung kailan sobrang lapit na nila General Torre, biglang nagkaroon ng hearing ulit patungkol kila Bato. Tapos sunod na araw, boom. Ay wala, hindi pa naman pala sunod na araw. Within 48 hours, boom. Huli si Kibuloy. See? Connected lahat. Connected lahat ng issue at si Bato na naman ang tinuturo dito. Itong sila Bato at pinerwisyo, ginulo yung mga police operations. No? So, gano'n na naman. Bida-bida. So basically, nakikita niyo yung clear na motibo nito. Kasi nga tama yung sinasabi niya, Senator, no? Napaka-powerful ng isang committee hearing and kung mamimisuse yan, maraming pwede mangyari. True. Dito, ano ba clearly nakikita niyo objective ni Bato? Maproteksyonan sila. Yes. Maproteksyonan sila, mapigil yung pagtumbok sa kanila. Correct. Nitong mga testigo. Kasi gagawin nila yung mga testigong mga pwede pang magturo sa kanila, i-harass nila, ma-intimidate nila yun. Correct. At yung mga nagsalita na against them, pwede nilang ipakontempt, pwede nilang ipakulong. True. Yan ang mangyayari talaga dyan. Pag natuloy yan, Senate hearing na yan. Tama ang lahat ng sinasabi ni Trillanes dito. Para mabalik yung fear sa kanila. At ganito yan. Sabi ko nga, itong motu proprio, bawal ito na gagamitin na parang ino-normalize. Bawal yan. So maraming alternatives dyan. Pwede nga yung proposal ni Senator Risa Hontiveros na kung talagang gusto nyo, sige, di mag-committee of the whole tayo. Committee of the whole, lahat ng miyembro ng Senado ang magiging participants, tapos ang presiding officer is the Senate President. So hindi ngayon sila makakapag-mando-mando ron. And believe me, pag nangyari yan, hindi nasisipot yan si Digong. Laking takot niya na True. Hindi yan sisipot. Gigisahin siya nila Senator Risa and the Ay, naku talaga. Oo. Lalo na talaga kung kasama sila Senator Risa dyan. Gisang-gisa yan si Digong sa mga tanong. Alam mo naman ang pasensya ni Digong, mag-aaway yan dyan, magkakagulo. So that's one alternative. Then the other alternative is kung talagang gusto mo, go through the normal route, the normal procedure, mag-file ka ng resolution, and the Committee on Rules will decide whether to refer it to your committee, pero since may obvious conflict of interest ka, i-refer yan sa ibang committee. Okay. I understand, based sa mga news reports, magka-file ng resolution itong si Senator Bongo. Pero in the meantime, merong binabalak na motu proprio investigation si Bato. Hindi ba medyo weird yun? Kung magka-file din naman ng resolution, bakit ka pa mag-investigate? Hindi mo Kating-kati silang ilinis sa mga pangalan nila, kaya ganyan ang mga ginagawa nila mga taktika. Intayin.
Yun na nga. So pag nag-moto proprio kasi sila, ibig sabihin hindi na nila antayin na yung resolution ay babasahin sa plenaryo at i-refer sa appropriate committee by the Rules Committee. Itong gagawin kasi nila, sabi ko nga, misuse ito and abuse of power. Abuse of power. Kasi nagkamali sila nung tinolerate nila yung unang motu proprio investigations na yan. Kasi it has never happened, at least when I was there. Kasi everybody observed the rules. And ako noon, kahit ang dami kong gustong imbestigahan sa mga kapalpakan ni Duterte, pero my hands are tied, hindi ko magawa yun na basta-basta. Yung basta-basta gusto lang magawa na, hindi naman gano'n ang normal na way. Gusto ko lang, kasi nga, may rules. May so, rules. nagpa-file ako ng resolution, pag ginawa nilang Blue Ribbon Committee, so I wait in line, nag-aantay ako sa turn ko na magtanong, and I tried to make the most out of it. Dito ba sa given the rules and the realities diyan po sa Senado, paano ba mapipigilan itong motu proprio? Excuse me. I mean procedurally. Kasi isang option talaga yung Committee of the Whole, no? At gagawin yan doon sa mismong session hall ng Senado. Tapos for everyone to see. Lahat ng senador nandun, lahat pwede magtanong, hindi lang mga committee members. Pero sa procedure, paano ba mahuhugot ito from a motu proprio initiative by Bato para mapunta ron sa Committee of the Whole? Pwede siyang kausapin muna ng liderato ng Senado, sasabihan siya, hindi pwede yan. Bawal yan, gagawin mo. Ngayon, kung i-insist mo yan, we will prohibit the Senate Secretariat from allowing the use of Senate resources like the building, the personnel, at kung ano-ano pa, dun sa pagkandak ng hearing. So pagka prohibit siya, hindi siya makakapagkandak. Ngayon, magmamaktol siya. Sasabihin niya, gusto ko mag-hearing. You have to do it the way it's supposed to be done. Mag-antay ka ng opening ng session, then antay mong ma-read yung resolution sa floor. Ito rin kasi yung iniisip ko rito, Senator, no? Siya yung nag-implement ng drug war, no? Siya yung PNP chief. Siya yung ardent protector and defender of the drug war. Tapos tinuro siya ni Kerwin Espinosa. I suppose papatawag niya si Kerwin. Paano yun? Ikaw yung nagpe-preside tapos i-confront mo si Kerwin. Diba? Yun na nga. Yung absurdity, makikita mo na lang doon sa sinite mo na example. Kaya nga, misuse and abuse of power. Kaya nga hindi to pwede. Conflict of interest, dun sa issue na investigahan mo, ikaw yung mastermind. Tapos, di ba, kung seryoso ka talagang gusto mong malaman yung nangyari dyan sa EJK na yan, dapat nung panahon mo, nung PNP chief, he had the power to investigate. He had the power to stop the EJKs from happening, pero hindi, party siya noon. Kaya, nangyayari kasi dito, dun sa, let's say, before, assuming may mga ginagawang investigation na hindi talaga truth-finding ang hinahana, ang ginagawa, hindi in the interest of justice, hindi na pinupursue yung national interest. Pagka political agenda yung pinupush, pwede kang maggawa ng counterpart na investigation sa ibang house para lumabas talaga yung katotohanan. Ito, hindi. Ginagawa na nung quad committee yung role na yon eh. Yung fact-finding aspect talagang nakita nyo, very, very effective. No? At walang nakita nyo yung pag-conduct nila ng mga committee hearings, yung parliamentary procedures. They are strictly observing it kasi alam nilang ayaw magkaroon ng perception
na inaabuso nung House yung kanilang kapangyarihan. Even yung power nila to cite people in contempt, ano ito? Meron silang enough basis to do that. At yung mga nakakapanood, hindi sila nag-o-object. Kasi nakita nilang talagang ka-contempt yung mga demeanor. So, effective na yon, bakit kapag gagawa ng ganito? Kaya talagang alam mong ang pakay nila is just to protect themselves at yun nga, i-harass yung mga testigo. May nasasensin ba kayo na baka naman may matinding kaba na sa dibdib itong si Bato? Kaya niya balak gawin ito. Sobrang kaba. Sabi ko nga, siguro kung if you would put our ears on the ground, maririnig mo yung kumakabog yung dibdib ni Bato from hundreds of miles away. So, grabe yun. Hindi niya matago, ano? Yung daga sa dibdib niya eh. And even sila Bongo, nagpapanik, no? Nagpapanik. I can imagine si Duterte, who is a very paranoid man based on our profile. Grabe na siguro yan. Talagang hindi nakakatulog na maayos yan. And dapat lang, no? That's part of the penance na kailangan nilang maranasan.